Dad, please buksan mo ang pump. Masama ang pakiramdam ko. Baka wala po akong pasensya ngayon. Ang hina ng tubig. Nakakatuwa yung mga bata. Kasi close na close talaga ng ano. Pag nakita nang sumilip ako, nagtago pa ako, nakita ko, takbo chichi eh. Nakakatuwa po no, yung feeling na gano'n, yung miss na miss ka din nila dahil miss na miss mo din sila. Saan ang punta ng nanay kong maganda? Punta farm. Naglalakad lang po kami. Sabi niya, maglalakad tayo. Sabi ko, maglalakad. Ayaw na. Maganda si na mom and dad nga. Ang haba din ng nililakad eh. Manda. My gosh. Dahan-dahan lang tayo. Makakarating din tayo. Kaya si Nel yun na. Si Nel yun. Yung doon kanina. Maingay lang po. Hindi ko na kayo isasama at maiinis lang kayo sa ingay. My life with dogs. Oh, diba? Ayun yung isa, ha? Nasa kwarto, darling. Tama po. Nakaikit-ikit. Hi. Hi, sis. Si Mingga na lang ang kulang dito, ah. Hi, sis. Hi, sis. Wait. Diba? Pet Master. Good morning! Ayan po. Si Mama po ay nagpapahinga na. Almost 11 o'clock na po. Kami po today is chicken tinola. Kasi kung mapapansin nyo yung boses ko parang nagsisipon na. May tao po. Ano kaya yun? Tapos atay for the dog. Ano kaya yun? May tao po. Okay. Ay. Good morning! Ayan po. Alas 11 na. Wala pa rin pa akong nagagawa sa kusina. Tayo po ngayon ay init day. Ito daw po sabi ni Mama. Ako, sabi po niya pala kanina anong pakatapos namin mag-breakfast. Ikaw na magluto. Ako naman may ulam na. Pak, ganun. may ulam na nga naman siya. Tapos ito po, sabi ko kay Daddy, magtinola na lang tayo, mag-chicken soup kasi, ayan po, tingnan mo, naririnig, hindi po tingnan, naririnig niyo po yung boses ko. Ayan na siya. Kaya po siguro masakit yung ulo ko kahapon. Ayan. Pero po nag-oregano pa rin kami kasi nga, para hindi siya mag-full blown, tayo'y makakapaglaban. Makikipaglaban pa din, di ba po? Tapos, ano ba ang sasabihin ko? Galing po kami doon sa bukid kahapon. At si Rowan po, napanaginipan ni Mama ka nung isang araw. Dapat po nung isang araw kami pupunta nung napanaginipan niya. Wala po nun si Daddy, diba? May Christmas party. Basta po, nung sabi niya, puntahan natin yung mga bata. Napanaginipan niya daw si Rowan. Nakaandun daw sa may pinto, nakatingin lang sa kanya. Yung pala nung time na yun, sabi ni Sisi, nung kunento ko po sa kanya, sabi po ni Sisi ni si Sarah nung time daw na po yun siguro yung, as in talagang yung, grabe yung ni Owan, may sakit siya, yung hindi po ata makakain. Ang connection ni Lola at ni Owan, maganda. Naramdaman ni Lola ang kanyang pagdurusa. Siyempre po, pagka ganun sasalubong yung mga bata, takbo sa akin, sabi po ni Sis, ate, kagagaling lang niya po sa sakit. Sabi ko, okay lang. Kasi nag-oregano naman po. Tsaka may tama din po ako, na hindi din lang natutuloy basta-basta, diba? Dahil nga may ginagawa tayo. Pero ngayon po, yung oregano namin, ito po yung second blend. Mamaya ko po ito iinumin. Kasi syempre po na marami na akong ininom ng first blend.
dinamihan ko po ng kalamansi yan. Mas maraming kalamansi ang nilagay ko kasi para yung vitamin C natin, mabuboost niya yung ang vitamin C po, maganda din, di bang panlaban sa mga viruses. Yung mga sugat na hindi basta-basta naghihilom, you need vitamin C. Change plan po tayo. Sabi ko po sa kanila, mag-aros kaldo na lang kami. Kasi sa tingin ko po si mother not feeling well. Kasi biglang makahiga eh. Sabi ko, ano na lang tayo. Yung easy to digest na pagkain. Huwag na muna magkanin. Ano na lang, lugaw na lang. With chicken, arroz caldo. Para po, di ba, maganda po yung chicken soup. Tapos may rice. O di, hagip na. Hagip na ang Pilipino. Yung Pilipinong mahilig sa kanin. Hindi ba po? Sabi ko kay daddy, nagpaalam naman po ako, okay lang ba kung ano tayo ngayon? Lunch, tayo mag-arroz caldo. Sabi niya, oo naman. Kasi po ako, gusto ko din medyo easy to digest muna. Pero we put po marami-raming garlic. Diba? Para masama siya sa OMG. Tapos isama ko na po to at parang bakit hindi to inubos ni Mother Dear? Hindi maganda yung tapos we need ginger. Yung ginger dadami-damihan ko din po. Okay naman yan sa ayos naman yan kay daddy. Busy po yung daddy. Inaano niya po yung diagram ng oven niya. Tinitrace out niya. Nawala po yung niya, yung kanyang file. Kung paano niya ginawa yung oven niya. Kaya ngayon po tinitrace niya yung pinaka-wiring. Diba po? Ayan. Ako yung na. Buti po kami, hindi pa natutuloy itong namin. Ilang na po kami parang tinatamaan ng ubot sipon, pero hindi po talaga tuloy na tuloy. Si brother po, ayan, pagaling-galing pa lang. Medyo may pa po, may sabit pa yung kanyang boses. Pero sabi niya, okay na ako, pagaling na. Kaso si Rowan naman po, 'di ba? Tapos si Nenay, meron din po. Sabi ko, si Pachi, katatapos lang ng antibiotic eh. Parang pong it's going around, parang katatapos mo lang, meron ka na naman. Sa Canada po, yung alaga ni ating lalaki, nagka-strep throat. Tapos, yung babae naman, sabi niya, yung katatapos ng punong isa, na babae, naglagnat din daw po mataas. Pero parang okay na ngayon. Kasi nga po hawa-hawa eh, pag nasa isang household lang. Kaya po ako, halimbawa, ako po yung nauuna kasi akong mahina ang baga, Alam ko agad yung simptomas. Pag nag-oregano po ako, kasali yung dalawa. Kasama si mama tsaka si daddy. Parati pong ganon, sasabihin ni mama, wala naman akong tama. Bakit ako? Kasi nga ako meron, di ba? Tapos, syempre po, iisa lang naman kami. Nasa isang bahay kami. Salo-salo kumain, di ba po? Nagkikwentuhan ng malapitan. Hindi naman nakamask. Kaya sabi ko, oregano ka na rin. Kung po, kahapon nang pumunta kami kina Chichi. Sinundo ko pa siya doon sa kapitbahay. Andun siya, nakikipagkwentuhan. Sarap ng kwentuhan niya. Sabi ko, tara na. Sabi niya, maglalakad lang tayo. Sabi ko, wala pa si daddy. Kung hindi na naman tayo makakapunta. Anong oras na? Sabi ko, na-message ko naman si daddy na sundin na lang tayo.
Pero maya-maya po, nung pagdating namin doon, sa bukid, pinaka-farmer, dumating na din si Daddy. Yan, tuwa ng Chichi nung makita ang Daddy. Kasi nung pagdating po namin, wala si Daddy ha. Daddy agad ang hanap eh. Ang Daddy. Sabi ko, wala ang Daddy. Naglakad lang kami ni Uwama. Diba po? Nakakatuwa yung mga bata. Kasi close na close talagang ano. Pag nakita nang sumilip ako, nagtago pa ako, nakita ko, takbo Chichi eh. Nakakatuwa po no, yung feeling na gano'n, yung miss na miss ka din nila dahil miss na miss mo din sila. Ilang araw din hindi nagkikita, di ba? Kasi nga po, pag ganito ako medyo feeling kong ano, baka mahawa ko sila. Kaya hindi po kami gaano nagpupunta dun eh. Dahil ilang araw na po ako nakikipagbuno, di ba? Pero meron din po kasi sila. May tama din. Kaya lang nga, baka iba yung sa akin, iba yung sa kanila. Baka po mag-overlap pa, di ba? Kaya sabi ko, hayaan ko na nga munang gumanda-ganda pakiramdam ko. Kasi si mother nga, panaginipan niya daw si Rowan. Sabi ko, ay siya, di pumunta na tayo. Panaginipan niya na nga si Rowan. Nakatingin lang daw sa kanya. Hindi ko, sabi ko, anong sabi? Hindi, wala lang. Nakatingin lang sa akin. Sabi ko, siya, punta tayo. Yung pala nagkasakit ang bududoy. Hirap din po mga ganong edad kasi talagang sabi nga ni mama kami daw po nung ganyang edad. Every month nasa doktor kami. Sabi niya. Ayan. Late na ang lola. Late na ang ating. Late na po ako ng kaunti. It's okay. Medyo na late po ako. Naglinis na po kasi ako ng CR. Nilinis ko na kasi naisip ko habang kami po yung nagpa-andar ng aming pump. Kasi sabi ko kay Daddy, Dad, please buksan mo ang pump. Masama ang pakiramdam ko. Baka wala po akong pasensya ngayon. Ang hina ng tubig. Baka wala po akong pasensya, di ba? Baka ako'y magalit. Kaya inunahan ko na yung aking mood. Siyempre po pag masama ang pakiramdam mo, siyempre minsan yung mga maliliit na bagay na minsan, yung mga dating napapalagpas mo. Baka ngayon, hindi mo kayang magtiis. Sabi ko, buksan mo na yung pump. Kaya lang ngayon na, affected naman ng kaunti yung aming mga kapitbahay. Pero hindi naman po kasi ngayon kami maglalaba. Yung dito lang naman sa kitchen. Tsaka yung sa CR kanina po, sinamantala ko ng malakas yung tubig. Nag-ano na po ako, naglinis na ako ng CR. Kasi pag naglilinis po ng CR, dapat malakas po yung tubig. Kasi syempre yung sasabunin mo, di ba? Matatagal lang kung nasa balde lang yung tubig mo. Kaya pag ay malakas yung tubig, pag naglilinis po ako ng CR, pinapabuksan ko talaga. Pasensya na mga kapitbahay. Ganyan talaga tayo. Nandiyan na po yung naglalako ng ulam. Ate, ako yung nagluluto pa lang. Naglalayo na po yung bait din po yan. Ang galing din. Iba-brown-brown ko lang po yung ating garlic. Wala po akong kasudha, kaya luyang dilaw po nilagay ko para medyo mag-color ang ating lugaw. Hindi ko na po yan tatanggalin. Mamaya na lang kung madakot pagkakakain, saka lang po tatanggalin ang luyang dilaw at luya. Ako po kakainin ko yung luya. Pag sa hindi ko makain ng luya, kagaya ng aking asawa, tatanggalin niya yan. Buwang ating chicken. Tapos kinukumusta ko po yung nagpa-taekwondo.
Nasa Manila po si Kuya si Kuya Bidjo, saka si, si Kuya Bidjo po, yung team nila, yung mga magsasali po ata ng palarong pangbansa. May yung school ata ng Santa Cruz Public School, doon sila magstay. Tapos bawal po ang parents doon. May naka-assign lang na sino ang mag-aasikaso sa mga bata. Sa isang team, sa isang probinsya. Batangas po sila, di ba? Ang ginawa po ni Anya, ni Kabono at saka ni Mami Judy, meron po doon na malapit na inn. Nag-check-in po sila doon. Kasi po, kawawa si Bidjo. First time po yun. Hindi pa siya, first time niyang mawalay na ganyan. Kaya sinamahan po muna nila. 21 pa daw po ang competition. Ngayon, parang acclimatization dun sa lugar, kung saan gagawin yung competition. Ganun po. Ang bata pa naman na yun, ano po yun? Hindi po nakain ng kanin. Ang kinakain po nun ay chicken. Sabi ni Mami, chicken, eggs, tapos, instead of rice, oatmeal siya. Tapos, sabi ko, wala siyang green. Sabi niya, ang daw, salad. O, diba? Sabi ko, ay patay. Paano doon? Kaya sinabihan daw po ng daddy, pag kung anong nakahain, kakain ka. Hindi pa pwede yung sabi daw niya, kumain nga ako ng hotdog kanina eh. Sabi niya. Ayun ang mahirap. Sabi ko, patay. Paano yan? Sa magkakapatid pong tatlo, siya talaga medyo masilan-silan sa kain. Pero yun naman, yun nga, ayaw niya gaano, hindi nag-ray. Siguro po gawa na. Ewan ko ba sa batang yan. Basta ganun po ang gusto niya. Hindi naman siya nagba-bodybuilding. Diba? Kasi bata pa po yun. Basta yun daw ang kinakain ngayon. Influence ng diba po. Pagka ganyan, hinahayaan lang po nila yun. Hindi nila inaano. Kasi syempre, ngayon siya namumulat din ng sarili niya, yung desisyon ng sa buhay, di ba po? Sa bagay, healthy naman talaga yung pagkain niya, di ba po? Yun lang, pag nawalay ka, paano ka? Yun lang, sabi nga ni Anne. Kung ano nakahain, kakain ka ha, hindi pa pwede yung hindi ka kakain. Yan po, tingnan nyo ang ang ganda na ng kulay. Abot kaya to. Sana makatulog ng mahimbing ang nanay ko. Abot po ito. Malambot naman ang chicken na yan. Yan, Lagyan natin konting patis. Para sumarap. May umami siya. Sarap po ang umami ng patis eh. Para siyang magtitinula-tinula ang lasa. Diba po? Sambulat ang amoy. Okay na. Papakuluan na lang po ito. Tapos saka na lang po ako lalagay mamaya ng pampalasa. Pag wala po kayo yung yung kasudha, yan po, maganda din na ilagyan nyo na lang ng luyang dilaw. Kasudha po kasi mabilis siya mabilis po siyang masira. Pansin ko, pag bumibili po ako mamaya makita mo na siya, sira na. Kaya pag bumili po ako, konti-konti lang. Yung talagang paggagamit lang. Pero meron po siguro sa taas, nakasudha. Kaya lang tamad na po akong pumunta dun dahil anong oras na din. Yan po, wait lang tayo yung pagkumulo. Ayos na yan. Diba? Salamat po sa pagsama, napadaldal na naman. Ayan po, habang inaantay natin yan. Samahan niyo po ko, inumin ko na tong second
second blender ko ng oregano. Ayan. Di ba po? Pasensya na kayo. Ganito ang itsura natin. Ayan po, habang tayo yung nag-uusap-usap dun sa arroz caldo. Kanina po, kausap ko din si Sis Arlene. Sabi ko nga, marang masama-sama na naman ang pakiramdam. Sabi niya, mag-rest ka, Sisi. Sabi ko, naka-rest na ako kahapon. Si mama naman ngayon ang rest na unahan ako. Sasabihin ko sana sa kanya kaninang umaga, pwede bang ikaw ulit ang magkusina? Kasi, naunahan na po ako. Sabi niya, ikaw na lang magluto. Sabi ko, baka may tama din ito. May tama din siguro. Kasi syempre po, isa nga lang kami din eh. Pero maganda naman, hindi siya talagang tumutuloy. Si Sis Arlene daw po, ganun din. Parang nagkaroon din siya ng kaunting sinat-sinat, ganyan, no? Lagnat kaunti, tapos hindi. Ako din po na-feel ko yung kahapon. Sabi ko, Daddy, parang ako nilalagnat. Kasi nga, ako naman sumakit po yung ulo ko. Iniisip ko naman, sabi ko, baka yung, alam mo po na, medyo napraning ako kahapon sa totoo lang. Kasi iniisip ko yung bagok ko. Kasi doon po medyo sumasakit. Siguro dahil nga, masakit ulo mo, yung pressure, andun kasi yun po yung medyo nagalaw, di ba? Yung siya sumasakit, sabi ko, baka mamaya bigla na lang ako matumba. Kasi, ba't dito sumasakit sa may, yung nabagok sa akin. Minsan po nakakaloka, di ba, yung mga ganun. Kasi galing ka sa bagok, tapos ngayon, parang, ewan ko po, talagang doon siya masakit kahapon. Sabi ko, OMG, baka may mangyayari sa na nag-overthinking na naman ako. Kasi po may nangyayaring ganun. Pero wala po ako, hindi ako nahihilo. After nung bagok ko, yun naman ang tinitingnan ko yung tulog ka na lang ng tulog. Tapos, mas nagsuka ka. Wala naman po akong ganun eh. Kaya, alam ko namang medyo. Tsaka ang head naman po, hindi naman yan yung mabago ka eh, injured ka kaagad. Hindi. Nakadesign naman po yan na kaya niya ng mga ng shock. Huwag lang sobra, di ba po? Kaya niya naman mga ganong bump. Hindi naman siya ganong ka-sensitive. Kaya nga po skull siya eh. Yun. Basta itong virus na to medyo matindi siya. Laban-laban lang. Pero maganda po kasi hindi siya yung tumutuloy. Kasi nga lumalaban ka. Pero siguro po kung hindi kami nag-oregano na gano'n. Kasi po sina brother, ilang na sila eh. Nakailang cycle na sila doon eh. Nakailan na po sila doon. Mamaya, meron na naman. Kasi nga si Chichi po nag-school na, diba? Kaya tagadala ng virus dyan si Chichi. Sa bagay po sila naman na lalabas. Marami siyang nakakaano pong mga tao, diba? Pero usually the children talaga kasi sila po yung mga immune system nila, dinidevelop pa lang. Kaya mayat maya meron sipon, ubo, diba? Tayo kasi na ano na natin yan eh, nadaan na natin yan nung mga, noon din tayo nung maliliit tayo, sigurado. Si Kabona po nun dati parating may guhit. Kasi mahilig siya magganyan. May guhit. Ang tawag sa kanya, labanusnus. Kasi labanusnus daw yun. Mahilig po siyang may ganyan. May guhit po siya dyan. Nung maliit pa siya. Basta ako nung naalala ko, di ko po alam. Basta ang alala ko ay high school na ako. Pag ako po inuubo, talagang kailangan yung feeling ko, may hika ako. Kasi yung kailangan ko po yung kasi may nasal drip nga. Na pag sa gabi nakahiga ka, ubo ka ng ubo yung non-stop. Tapos naalala ko nung pinag-ventolin ako ni Manoy, yung namatay po naming cousin. Kasi doktor po yun. Binigyan niya ako ng Ventolin. Kasi nga yung medyo hirap huminga. Pero hindi naman daw po hika. Yun nga, nasal drip. Bata pa lang ako may nasal drip na ako. Basta may sipon ako, ubo. Ganon. Dito po,
Pag matutulog kayong gaganon-ganon siya, di, mamaya nauubo ka ng nauubo. Kaya pag natutulog po ako nun, halos nakaupo na ako. Kasi pagka ganitong umaga na naglalakad ka, nakatayo ka, hindi po ako inuubo. Pero pag sa gabi na nakahiga na, ayan na, non-stop yung parang maiihi ka na sa kakaubo mo. Di, babang ka, di nawala na. Maya-maya pag humiga ka, andyan na naman siya. Dadagdagan ko po ng luya para maganda. Medyo nakukulangan ako ng luya sa kanya. May kagat na po pero dadagyan pa rin natin para talagang gamot na rin ba? Diba po? Parang gamot na din. Ito po yung sa dog. Yan, papakuluan ko lang po yan. Sangkulupay po yan, ayos na. Hindi ko naman po siya i-overcook kasi kailangan niya din po yung medyo luto naman pero medyo mapula-pula pa yung atay. Kain tayo, kain Teng. Kain Teng. Sarap naman yan. Pambihira. Pambihira, kakain Teng. Yan po yung ulam namin kahapon. Ito po yung nilaga kong mga... Yung bigay po ni bro, medyo mataba. Kaya ang ginawa ko po, in-extract ko yung fats. Kasi baboy ramo naman po at kumain naman siguro yun ng mga greens yun. Ito po ang ating garlic, calamansi, dahon sibuyas. And this is it, our arroz caldo for today. Ang akin po ay, alam na alam ni mama kung anong paborito kong part ng manok. Mother. Ha? Siyempre, anak kita eh. Anong alam mo? Anong paborito kong part ng manok? So, Ha? ayaw yung Nung kamali pa eh. Nakalimutan niyang i-term. Ito. Ano nga ang part to? Ako, patay na. Kalimutan na. Sarap kasi ng chicharon eh. Anong part to ma? Pero po itong nilagay niya. Puwet. Alam niya po yan. Favorite kong part is puwet. O, diba? Mapakasimple lang ng ate. Yung ayaw ng iba, lahat ng ayaw ng iba nasa akin. O. Puwet. Kasi pumataas ang collagen yan. Mataas ang collagen ng puwet. yung pinagkano ng buntot? O, yung puntot ito. Tinanggal. Ngayon, yung taba po dito. Tinanggal ng nanay ko. Ako, kinakain ko po yun. Tanggal ko yun. Tinatanggal niya. Ako po hindi ko yung tinatanggal. Kasi ako naman ang kumakain nun. Ayan po, kain po tayo. Remember that beauty in simplicity is a personal preference. And everyone has their own definition of what is beautiful. What's important is to find what brings you joy and peace and embrace the simple things that make life beautiful. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming